Kami ang 350 Pilipinas at ito ang Bike Bus. Simple lang ang Bike Bus. Ito ay ang pagbibisikleta ng sabay-sabay na may dedicated na ruta at oras. Papunta sa eskwelahan o sa lugar na pinagtatrabahuhan. It creates safety in numbers. Kapag mas maraming lumalahok sa ating bike bus, mas nagiging ligtas at inklusibo ang ating mga kalsada. Nagsimula ang bike bus sa Portland at Barcelona. Kinilaunan ay lumawak din ito papunta sa iba't ibang bansa. Dito sa Pilipinas, meron na ring mga inisyatibo ang Quezon City at Baguio City sa pagkondukta ng bike bus. Pinangungunahan ito ng mga manggagawa. Kami sa 350 Pilipinas ay nag-adapt din ng ganitong practice. Sabay-sabay kaming umuwi at pumapasok mula Rizal hanggang Quezon City. Nagsimula yung bike bus sa 350 Pilipinas dahil marami sa amin sa office ay sabay-sabay na nagbibisikleta pa uwi. Tapos dahil marami kami na taga-east, mas naging regular yung pagsasabay namin na magbisikleta dahil hindi pa perpekto yung mga infrastruktura para sa pagbibisikleta. Yun nga, sinasabi natin, there's visibility in numbers. Mahalaga yung usapin ng krisis sa transportasyon. Gusto natin mabilis na mag-shift yung mamayan dun sa paggamit ng bisikleta. Kaya ang priority namin ay bike commuting. Gusto natin makita o ibalik yung kultura ng bisikleta ay hindi lang pang leisure. Isa siyang moda ng transportasyon. Nakakatulong para magbawas ng emission at ng air pollution at nakakatulong din na mas maging livable ang ating mga syudad. Hello, ako si Jor, isang bike commuter mula sa San Mateo, Rizal. Isa talaga sa nakikita kong problema sa pagpasok sa opisina ay yung pagta-travel. Dahil pre-pandemic pa noon, lahat ng business centers ay sobrang layo mula sa Rizal. Kaya mapipilitan ka na either mag-commute ng 2 to 3 hours one way or kailangan mo magrenta sa malapit na lugar dun sa pinagtatrabahuhan. Majority talaga ng Pilipino ay wala namang pagmamay-ari na sasakyan. So last year, isa ako sa mga mapalad na naka-receive ng electric bike galing sa Grab and DOTR. Actually, talagang napaka-malaking biyaya niya kasi ang layo ng binabiyahe ko simula bahay hanggang opisina, 10 to 15 kilometers. At saka napakalaking tulong din niya kasi pag ginagamit ko siya sa errand, nakakamenos talaga ako sa gastos. Kunwari, pag marami akong dalang gamit, hindi ko na kailangang umarkila ng tricycle o kaya magbubuk pa ako ng TNVS. So ngayon na meron na akong e-bike, mas mahaba na yung trip na kaya kong gawin. Napakalaki ng menos niya kasi from 150 pesos to 200 pesos per trip, one way. Pag chinarge ko yung e-bike ko ng 3 to 4 hours, ang computation ko lang nun parang 20 pesos to 30 pesos lang niya. Tapos makakapasok at makakauwi na ako sa bahay ko. Kasama ko pa yung mga kaibigan ko, tsaka kasama ako sa trabaho. Karamihan sa mga kabataan ay commuter papasok sa paaralan. Hindi ito choice, kundi ito ang realidad nila na araw-araw nilang hinaharap. Minsan, o madalas nga, naghahabulan sila sa jeepney o kaya naman nag-aagawan sa tricycle para makapasok sa paaralan. Walking and biking ay sustainable at affordable para sa ating mga kabataan. Kaya naman ang panawagan natin, isang transport system na accessible sa mga kabataan, sa mga kababaihan, at sa ating vulnerable sectors. Hi, my name is Jawo. I am a queer bike commuter from Antipolo City. For me, yung pagbabike and other forms of active mobility is the most inclusive form of transportation, especially dito sa Pilipinas. Very accessible ito regardless of gender, age, and economic background. Galing ako sa isang mahirap na economic background and through cycling, nakakarating ako sa aking trabaho, sa aking pupuntahan na less yung ginagastos. So hindi ako nagbabayad ng mahal para sa transportation, kundi yung maintenance lang for the bike. So bilang isang queer, it is safer at some way for me kasi public commuting, we are always subjected, just like women, to discrimination, harassment. Pero pag nagbibisikleta ka at ikaw lang mag-isa, it is safer
for queer people like me. And also, it is a form of renewable energy. So it is something na dapat mas ginagamit, tinatangkilik ng marami pang mga Pilipino. Etong bike bus movement, dapat mas ginagawa siya ng marami pang mga sectors, ng maraming mga grupo. So kami, as a group, it feels safer. And at the same time, pag may mga pangangailangan for maintenance or mga emergency, baka nasiraan nga, pag may kasama ka, may tutulong sa'yo. How to organize a bike bus? Gather. Invite co-workers to ride bikes together on the way to work. Route. Plan a map by identifying each person's point of origin, pickup stops, potential bike servicing shops, and determine safe and low traffic routes. Test the route to gauge timing and potential hazards. Schedule. You can start by setting a weekly schedule. Having a consistent schedule and fixed time makes it easier to follow and sustain. Safety. Ensure everyone's safety by assigning a ride leader or pacer, marshal, and a sweeper. You can also assign a person to bring first aid, bike tools, and others. Encourage. Spread the word to try bike commuting by organizing your community bike bus. Malaking bahagi ng energy at transport system ng Pilipinas ay nakadepende sa imported fossil fuels. Kaya naman, sa panahon ng matinding transport crisis, ay unang-una at lubhang naaapektuhan ng mga commuter. Dahil dito, kailangan ang mga transport solutions na makakatulong sa mga mamamayan. Samantalang ang bike bus naman ay isang pamamaraan na makakatulong na mas maging ligtas ang bike commuting. Inaanyayahan namin ang mga pamahalaan, mga institusyon, mga paaralan, mga manggagawa, mga estudyante at mga kababaihan na mag-bike commute at mag-organisa ng mga bike bus activities sa kanilang mga komunidad. Makilahok sa bike bus movement ng 350 Pilipinas para sa isang fossil-free transport future. Bike bus for their safety in numbers.